Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Sinagot ni Senator Alan Peter Cayetano ang panawagan ng magkapatid na Tulfo, sina Erwin Tulfo at Rafi Tulfo, kung saan nanawagan sila kasama ang minority bloc na mag-resign si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Wow! Ganon katindi, ganon katapang ang panawagan ng magkapatid na Tulfo. Yes, mga kabibig. Bakit ba sila anong problema doon? Ako ba, natatawa na ako sa magkapatid na Tulfo. Sobrang nilang eager, sobrang nilang tapang sa issue na ito tungkol sa Senate presidency, pero ang tahimik nila pag flood control. Sobrang tahimik nila na minsan hindi mga nila kinall out, hindi nila kinall out ang mga kongresistang napangalanan ng mga diskaya. Sinabi, ito ha, i-share ko sa inyo kasi ito ang sinabi ni Erwin Tulfo kay Senate President Cayetano. Sabi niya, senador po kayo, binoto kayo ng tao, hindi kayo vlogger. Kung vlogger lang kayo, mag-resign kayo at magiging vlogger. Mag-live ka na mag-live hanggang gusto mo. Mag-resign at magiging vlogger. Ito pa rin ang sabi ni Rafi Tulfo. Hinahamon ko si Alan Peter Cayetano. Oy, biglang nawala yung yung title ng Senator Alan Peter Cayetano. Talagang Alan Peter Cayetano, matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise duwag ka. Para yatang ginamit ni Rafi Tulfo ang kanyang strategiya sa kanyang programa. Wow, very unprofessional yung call out mo kay Senator Alan Peter Cayetano. Sabi ni Totoy Ray, kayo takot dahil malapit na. Ang tapang talaga, lalo na sa away mag-asawa. Sa Huwebes na lang nga bakit may boxing ba? Naghahamon na ang madaming alam. Basta walang iiyak sa Huwebes kasi Blue Ribbon Committee, handa na sa flood control. Ready na si Rafi sa lahat ng bagay para di ma-checkmate. Ito naman ang sagot ni Senator ito ang sagot ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanila. Ito kabibig ha, para i-share ko sa inyo ang sagot ni Senator Alan Peter Cayetano na ang sagot niya sa magkapatid na Tulfo. Ang tatapang na magkapatid na Tulfo. Let's listen to this one. Magandang hapon sa El Facebook family, sa inyo, sa Senate Media, mga kapatid natin sa media sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa akin mga overseas workers, sa mga Pinoy na talagang sa inyong balikat, ngayon kumaasa ang ating ekonomiya. We love you, we'll be fighting for you. I have received a lot of messages from OFWs. Ang main concern ay corruption. So let me start there. Kanina po, yung verse na ating pong binanggit, yung nagsasabi na, therefore you will know the truth and the truth shall set you free. So doon tayo makumpisa. Gaano ka-importante ang katotohanan? So babalikan ko lang po, we discussed one time why that has to be in the conversation and why we have to be on God's side. We're not talking about God on our side kasi self-serving yon. Ang sinasabi natin, hindi siguro tama sabihin, nasa likod ko ang Panginoon, nasa likod ng kalaban ko yung Panginoon, nandun yung Panginoon sa 11, nandito yung Panginoon sa 13. I think safe na sabihin na ang Panginoon ay Panginoon ng katotohanan. So dapat doon tayo sa Panginoon. What I'm saying is biblical principles. Diba? Parang sinabi nung gravity. Iba na, or parang sinabi nung kung anong itatanim, yun ang ating aanihin. I mentioned biblical principles because we have to have a starting point so that although we disagree, we can agree on the goal. So kanina, I talked about truth. Can we agree that whether we talk about the parliamentary tool of walkout or we do the parliamentary tool of having no quorum, there have to be an objective. And the objective has to be truth. So sabi namin, tinitira, ginabuan ng paraan, nahawakan sa liig ang Senado, kaya iniisa-isa ang mga membro ng majority
At sabi naman ng pamilya, hindi legal, hindi moral, kung ano-anong dahilan na wag magkaroon ng online. Of course, tinawagan na hypocrisy dahil kay Senator Trillanes man, kay Senator De Lima, or sa maraming pagkakataon, yung mga tumutulig sa ngayon, senador man sila o dating senador, once upon a time, pinopost nyo rin yan. But can you agree that whether we walk out or whether there's no quorum, we're fighting for the truth. So the question is, what is the truth and how do we get to the truth? So pag sinabing, eto totoo, si XYZ ang guilty sa flood control. Sinabi naman ng kabilang grupo, hindi, si ABC. Malay nyo po, in the end, it's not A, but it's B and C. And it's not XYZ, but it's Y and Z. And then kasama si W. So, the hearing, mading po hearing yan sa Ombudsman, sa DOJ, or Blue Ribbon Committee, are instruments to get there. But it is human instruments, kaya hindi siya perfect. So, dun sa nagsasabing magtrabaho tayo, we agree. Yung nagsasabing na delay ang trabaho, we disagree lang yung bagong majority. We point to all of us, including the minority. You had the wrong priorities. The last Blue Ribbon hearing was in January. And from January to present, there have been a lot of developments. The last time we heard from DBM, DOJ, DPWH, many agencies, umiba-iba na po ang mga statistics na pinibigay sa atin. For example, nung unang privilege speech ni Senator Lacson, ang sabi niya, ilang daan yon na ghost project. And then lumiit na lumiit. DPWH, I think, confirmed this until now, did not come out with the actual numbers where I suggested, even last year sa budget hearing, utusan lahat ng Mr. Kejilem, una ng picture ang project, kung zero yung project at bayad na, ghost yun. Kung meron project, edi hindi ghost yun, pero baka sa standard. Meaning, may project, pero hindi tama yung pagkagawa. So we have to sort out all of these facts. Kasi garbage in is garbage out eh. When we talk about the law, you have to have the facts that you would apply the law to. So, ang question, sabi ayaw idilan yung Blue Ribbon Committee. Pero before magpalitan, ang puntilya ay partial report. So, nasabi ko na po to mismo sa Senado. Impartial, not partial. So, partial report doesn't mean na kumapabor kay kanino, but it means kalahati pa lang to o 1/3 or 60%, 70%. Mahirap magbigay ng partial report kung meron kang additional information that is already available. Kat sa katulad itong flood control na lahat nagtuturuan, lahat pwedeng mautikan, napaka-importante na ipakita na tatapusin natin ito na buong buo. So, madalas namin pag-usapan sa minority noon at majority na yon. Bakit kapag ka isang senador na kalaban nila, kalaban ng Malacanang, kalaban ng konse ngayon, pagka meron kong sinabit na amendment, yung po daw ay insertion. Pero pag sa kanila, amendment daw po iyon. Pagka sa minority po, ang sinasabi, huwag kayo mag-attend ng hearing or mag-inhibit kasi nabanggit kayo. Pero pag sila, bawal banggit eh. So it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they would be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? No. That's why we will test that with cross-examination. But we have to hear our people and follow the evidence, no? So ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Yung unang untrue or yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over via majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita nila po yung ebidensya. Napakabilis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot. Yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopost kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Question, yung mga bishop po, yung mga business group,
yung mga school groups, humingi ba kayo ng apology? Di ba, ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na kaagad. Pero ngayon nakita nyo, iba. So, hindi pa tapos tayo sa first issue where we prove you wrong. Hindi pa kayo sorry dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority, ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong milipat. Lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time, inamin niya na totoo. He has evidence a few times. I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So, we're going back to the issue. The issue is not work. The issue is what is our priority. And this is the end time. Priority natin, ekonomiya, presyo promote kita. Priority natin ay corruption issues kasama ang flood control at accountability issues, yung po yung pangatlo, yung impeachment. Pinangatlo ko lang po dahil nga nakaayos na yung schedule. It will take time, nagsasagutan pa, nagpapalitan pa ng sagot, yung prosecution at saka yung defense, and then magkakaroon ng pre-trial para hindi po mahirapan ang lahat na intindihin yung ebidensya. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, ilaktan ng ebidensya. Hindi trabaho po ng senator judge na maglata rin ng ebidensya. Trabaho po ito ng defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung na-accuse. Then defense kasi nga, dinidepensan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from the Fumitis, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwat. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Anytime mo bumawala kidlat, kasi it's not a matter of tapam, magtatanim ka na, tamaan ka man ng kidlat, di ba? Tama. So, Tama. ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ammunition. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. Correct. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo Di ba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. Correct. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingo Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Huwag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balikta. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin pa rin sinisik. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master nung yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal. Correct.
because kami, it has been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpapasok sa NBI sa Senado, yung May 11. Correct. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep Tama. saying fresh start. Every Senate president that I've served under, whether I was the majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 majority who's asking me to resign up. Well, kahit na isa chorus, binigyan mo ba ako ng chance? Oh. So let me go to the bigger issue ngayon. Yung pong dignidad, yung pong karamana, yung pong honor ng Celia. Symbol matters. Nabanggit ko po to before. Why do we get angry pag bilastos ang ating flag? Bakit pagka hindi tumayo, pagka kumanta tayo ng lupang hiniram, ba't natin Matalino, sinasabihan ng talaga. ang tapo? Matalino siya. Bakit po ang Kristiyano man o Muslim, pag hawak yung Biblia o hawak po ang Quran, ayaw natin po na, pwede mo sabihin, pakil yun, mga pahina lang yun. No. But to us, those are holy books, diba? To the Muslim, the holy book is the Quran. To the Christian, the holy book is the Bible. So it's more than just a piece of paper, whether softbound or hardbound yun. There's a symbolism that matters. So, na-shock ako sa sinabi ni Senator Lacson. Na-shock ako dahil yung naming isa walang comment sa statement ni Secretary Remulla. Tama. Because napakaganda na ng usapan namin, first through the CIDG, through informal and formal channels, that susubo naman si Senator Gildoy, danalin namin doon, and then afterwards sa labas, then nung dumating si Secretary Remulla, ang sabi niya, sige, kasi nga yung pamilya medyo, they didn't to huddle, kasi nga medyo emotional na, pero kamdating sa hallway, ng bago, di ba? At sinabi ko dun sa hindi nakakalam dahil dun sa mga bata pa, masalimuot pero malalim ang history ng Senate ng Philippines. All parliaments, for that matter, parliaments in the past have been attacked by kings and queens, by president, prime ministers, by dictator, by tyrants, but even by the most democratic leaders. That's why may mga privileges. So in the case of former Senate President Juan Ponce Enrile, dalawa lang ang posisyon noon, panahon ni President Cory. And everyone knows, at pasensya na po sa pamilya ni Senate President Salonga at President Cory, in our conversation, minsan nasabi ko, panahon ni Cory, panahon ni Salonga, I meant to say yung buong pangalan, but it was, a fast and a biglang turn Kasi ibang kibay pag-usapan namin ni Secretary Remulla, who's a friend? That's why they try to keep it civil. But nung sinabi niyang doon mismo sa hallway, i-aresto, it's not about Alan. It's not about Jinggoy. It's not about what they can do. Na-shock din ako nung sinabi yan, you lost that right when may nag-state. Okay, first of all, it's not Alan's right or the Senate President's right. Correct. It is the right of the Senate of the Philippines. Correct. The Senate of the Philippines is different from the 24 senators and the SP. I never claimed to be the Senate. Diba? The Senate is the Senate. Tama. May And punto. it's a co-equal branch. So ang hinihingi ko naman lang sa lahat ng law enforcers, huwag yung bastusin ang Senate. Bastusin niya si Al Cayetano Coffey na, tabo lang naman ako Diba? Ganun din, diba? When we criticize the President, huwag naman yung office of the President ang babuhin natin. May prestige tayo, but let's hold certain things sacred. Yung ang religion na hindi tayo pare-pareho ng paniniwala, nagbabatian tayo, di ba? Parang nakita ko si Brother Robin, sinasabi ko sa kaya, Assalamualaikum, which is a greeting sa ating mga kapatid na Muslim. Pag may mga special occasion like sa Eid, babatiin mo ng Eid Mubarak. At minsan, this last time, siya pa dumati kasi nga po ano ng issues na nangyayari that day na alimutan ko. So we honor each other and symbols matter to us. That's why nga I was insisting, sir, lambas lang tayo ng pintot ng Senado. At siya naman po ay susurrender. Just to skip back and forth, no? Remember, Senator Bato did not escape. Mismong si Secretary Remulla said that day, wala silang hawak na warrant at hindi naman sila nandun para rescue siya. So he's free to go. But, I didn't feel like arguing that time. That wasn't my point. Senator Gildoy was not asking for protective custody or sanctuary. So baka nandun nangyari yung miscommunication. But
pagdating sa elevator, nakapag-usap kami ni Secretary John Dick, so more or less lang nagkaroon ng kabilinaw. Sa kaniyang press con, sinabi niya yung mga opinion niya. But I disagree with that, but I won't disagree with it. I mean, I disagree with it, but I won't argue. But nung lang ako nagtaa, Senator Lacson may silabi pang mabigat, yung iba, wala man naman salita. Si Senator Win, gusto maging Senate President. That would have been his chance. Umakyat, minority, majority, at sabihin, Sen, hindi issue si Jimboy. How you respect the Senate premises and how you really Correct, agree. process his arrest is more important to all of us. That's why I was emphasizing, marami akong pwedeng gamitin na example. Bakit ko ginamit yung sa the great statesman and the great Senate President? So yun, kabibig, narinig nyo si Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang statement. Grabe, no? Parang ang minority gumagawa lang talaga ng drama. Gusto ulit lang makuha ang majority. Pinipigilan kasi nila ang Blue Ribbon Committee. So tama ba ang ginawa ng majority black na nagprotesta, hindi pumasok sa session ngayon? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!